beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Amer from Japan, kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 16 to 31. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. This is a general reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan yung isipan nyo. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, ipasok mo yung sarili mo. Maaring hindi ko man makuha ngayon energy mo, baka next time. Pero tatandaan nyo palagi na kayo pa rin ang magdidesisyon at makapagpapabago ng inyong buhay. May taong matigas ang ulo, unwilling to change, maybe ikaw or someone into your life, or may mga sitwasyon din when it comes to career, no? Siguro may mga gagawin kang situation, maaari magiging busy ka, or may mga a-actionan ka sa trabaho mo, when it comes sa career mo, o kaya sa business mo, may mga ganang sitwasyon na there's a growth niya, may mga plano siguro. Increase your effort if you want to achieve your goal. Ito nga, di ba? Kasi andito rin si career. Iba sa inyo, siguro nga, andito yung sitwasyon na magiging hungry kayo in a situation na gusto nyo makamit yung bagay o sitwasyon na yun. Pero mag-ingat ka pa rin, no? Maybe you're related to fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, or there's a strong emotion, passionate love, or hate. Maaaring may mga tao na magagalit sa'yo, maiinis ka, mabubuisit ka, or hindi pagkakaintindihan, ano? Maaaring sa loob ng trabaho, or sa aspeto ng buhay mo yan, or maaari din sa taong matigas ang ulo, ganyan. Kung sino man siya. Feeling tied down and frustrated. May mga ganong sitwasyon, maaari sa trabaho rin yun, kasi more on career ang nakikita ko dito. Pwedeng sa trabaho, pwedeng sa karelasyon. Kung sa aspeto ng buhay mo, nagkakaroon ng mga ganyan situation. Magbigay ka ng effort, to achieve your goal. A long journey, either physical or mental, will leave you a wiser at the end. Yung mga pinagdadaanan mo ngayon, no? Kung ano yung mga pinagdadaanan mo na mahirap na situation, yun na mapagbibigay sa'yo para maging mas more kang maging matatag sa buhay. Dahil ibig sabihin, pinatatatag ka ng Panginoon o ni Universe o ng mga guided mo para dahil sa mga darating pa na mga pagsubok na darating sa buhay mo ay maging okay ka na. Kumbaga, you're strong na doon sa sitwasyon na yun, no? Ganyan. Mag-ingat din kayo, iba sa inyo, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan talaga. Trabaho, family, relationship, at baka may mga daga kayo, no? Ingat din sa mga daga-daga. Family sorrow, pwedeng family sorrow na, tulad ng sinasabi ko kanina, pwedeng siya, mga health issue, pwedeng ganun, pwedeng mga kamag-anak, pwedeng ganun, kasi family mo rin sila, di ba? May mga sorrow situation. Be careful, do not take a risk. May mga bagay o sitwasyon na wag ka, pag-isipan mo maigi, no? Maaaring pag-isipan mo maigi yung mga bagay na yun. Mag-ingat ka na lang, kasi be careful nga eh. Love, deep affection, and caring. Maaaring andito yung sitwasyon na talagang nahado yung caring mo when it comes to your family, relationship, or mga mahal sa buhay, kasi andito sila. Kumbaga, ibibigay mo sa kanila yung lahat. Alam mo, minsan siguro dahil sa wala silang masandalan, ikaw yung nakikita nila, maaaring ganun, baka yung napaka-giving mo, giver ka talaga. Pero syempre, mag-ano ka rin, di ba? Mag-limit ka rin, or boundary din kahit papaano, ha? Wag lang yung baka yun yung kinapoprostrate mo sa situation mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Siyempre, andyan yung mga when it comes sa love, siguro may mga affection, ganyan, may mga tao nga hanga sa'yo, may mga magkaka-crush kasi with someone, paghanga, hindi naman yung paghanga lang naman yun. O kaya din yung caring, no? Pag-care. Sa love din kasi is, you need to care or to love more yourself din dito sa nakikita ko dito, no?
Kumbaga, give an effort and hard work sa mga bagay o sitwasyon mo. Sa sarili, ganyan. Tingnan natin ang energy mo. Anak, huwag ka dyan, nak. May devil ka. Energy ni Capricorn. Iba sa inyo, you're stuck, ha? Ay. Bibi siya, iluyo ko. Nilayasan na ng isa. Okay, energy mo. Energy mo, ano siya mo? Maraming mga iisipin ka. May mga iisipin ka na isang sitwasyon in life. Kasi andito rin kasi si career, no? Pwede siyang related to a love, pwede siyang sa goal related, pwede siyang sa trabaho related. Yan, may mga iisipin ka o paplanuhin, no? Yung iba sa inyo, energy nyo, magkakaroon ka daw ng doubt, ganyan. Parang handun ka sa sitwasyon mo na you don't know how to proceed. Maaring, ano ba yung goal ko? Ano ba yung gusto kong i-workout? Ano ba yung dapat gawin dito? Dapat gawin doon? Dapat gawin ganyan? May mga ganong sitwasyon, no? Sa iba sa inyo. May mga decision making, maaring magkakaroon ka ng mga options in life. Sa iba sa inyo, na handoon din, na maari din sa iba sa inyo is you're thinking for something, preparation. Maaring kung gusto nyo ng magtayo ng business o mag-iisip na mag-ipon ng pera, pagkakaperahan, bagong trabaho, bagong path na situation, maaring ganun sa iba. No, may mga sitwasyon na you don't know how to proceed if you take it action or not, stay or you go. Na nagkakaroon ng anticipation or sa iba to expansion to. Halimbawa, expansion when it comes sa pagpapalago ng sarili mo o kaya na gusto mo na, nag-iisip ka na o nagsisiyasat ka ng mga sitwasyon na gusto mong makamit yung goal mo this time. You want to success. Ganyan. You need keep moving lang to reach your goal. Sabi nga dito, di ba, give an effort, di ba, para ma-reach mo yung goal mo. Don't be stuck. Kumbaga, yung iba sa inyo siguro is you feeling trapped, you feeling stuck, or may mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng distraction, nagkakaroon ng blockage, no, in a situation. Sa iba sa inyo, andito kayo sa sitwasyon niyo, yun nga, tulad ng sabi ko kanina, magkakaroon kayo ng pagmumuni-muni, no, ng mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kung ano yung mga gusto mong gawin in life. Parating. Sa nakikita ko rin sa iba, may mga pag-iisipan daw kayo kung a-actionan, i-withdraw, gagawin, o susolusyonan. Ganyan. Damo, parating sa kanya. Okay. Parating sa'yo, okay, unexpected, no? May mga unexpected, a blow of emotion, pwedeng may mga sitwasyon na hindi mo actionan. Halimbawa, ano ba? Halimbawa, merong mag-o-offer sa'yo o may nagsalita sa'yo, ganito, ganyan, ganyan. Di ba? Pag-iisipan mo yung bagay mo. Gagawin ko ba o hindi? Mag-decision ba ako? Hindi. Pero nakita ko it's no. Aring ganun sa iba. Mag-no yung iba. And then also, unexpected, siguro mayroong mga disappointment. Ganyan, disappointment, sadness, sorrow, tulad ng nakita ko dito. May mga unexpected na hindi pagkakaintindihan. Maaring malaki o maliit ito, conflict with someone. Ako nakikita, you feeling hopeless sa iba, feeling may depression sa iba. Sa iba dito, siguro hindi lang ito pagkakaintindihan sa iba. No? Sa iba, emotional pain or mahandun yung sitwasyon na ihihiwalay mo yung sarili mo in a situation. Iba-ibang klase na ihihiwalay. Pwedeng, kasi you are busy, may nag-offer, pero you are busy, hindi ka makarating, hindi ka makapunta. O kaya is, dahil sa tao na yon napaka narcissist siya, kaya maaaring ikaw yung iiwas o iisipin mo na bakit siya ganun, bakit siya nagsisinungaling, bakit hindi siya nagiging ito, mga ganun situation, ano,
Maaring doon in that part, maaring ganun sa iba. And then sa iba is depression or magkakaroon ng separation. Sa iba, heartache, yes, sa iba. Merong sitwasyon na magiging moody yung iba, yun na parating, or someone is being a moody. Yung iba sa inyo is may mga illusion kayo, you daydreaming, o may i-dream kayo, ganyan. May tao magsisinungaling din, mag-ingat ka na lang kasi matalas ang sasabihin nito or matalas siyang magsalita. Parang, ano siya, a person na parang siya yung tama, ganyan. May tao kasi narcissist din ang nakikita ko dito. May tao na may pangliling lang, may manliling lang, o may tao na hindi magiging totoo sa sasabihin niya. May pagsisinungaling kasi. Yan. Meron din ako nakikita na pagtatampo. Ganyan. Maari ikaw ay magtatampo or someone. Merong tao na magiging over-emotional or magiging ano siya, exaggerated. Either ikaw or someone. May ganun ako nakita dito. Maring iyon yung ikaka-pain o ikaka-hurt mo, no? Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, yun, imagination, di ba tulad na sabi ko sa inyo, may mga i-imaginin kayo. Dito sa situation, may tao dito ano eh, may tao nagsisinungaling dito kasi why? Sa iba sa inyo, may taong nagsisinungaling na sinasabi niya siguro sa'yo na they care, they love you, or meron siyang simpatya sa'yo, pero huwag kang maniniwala kasi hindi siya totoo. Or maybe this is you. Kumbaga, halimbawa sa trabaho mo, o kaya sa ibang tao, or vice versa, pinakikisamahan mo siya kasi ayaw mo lang ng gulo, gusto mo lang ng tahimik, ganyan. Maaring gano'n. Kahit alam mo na mali yung ginagawa niya or mali yung situation, pinakasamahan mo na lang siya. Pero nasa sayo pa rin yun, diba? Ano dapat iwasan? May mga sa iba dito, unexpected of loss. Marami klase ang loss. Loss of hope, loss of money, loss of valuable things, loss of pet, loss of someone. Maraming klase yun ha. May mga trauma situation, mga biglaan, unexpected sa iba. Ano dapat iwasan ni Capricorn? Ay, ano ba yun? Okay, dapat pong iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Hinapinakan. Iwasan mo yung frustration, iwasan mo din yung maging maiksi yung pasensya mo. Iwasan mo yung is not to focus yourself. Teka lang. Ay, sorry. O, diba na-atching ako? sorry. Iwasan mo yung magmadali sa mga bagay-bagay o sitwasyon. And then, iwasan mo yung, syempre, aray yung sakit ng ulo ko. Mag-delay in a situation. Kumbaga, may mga gusto ka namang gawin o actionan. Gawin mo na. No? And then, dito use your head when making a decision ha. Iwasan mo yung ma-disconnect ka sa mga bagay o sitwasyon mo na you want to success or you want to receive or you want na gawin o mag-growth yun. Huwag ka ma-disconnect doon. You need to focus tulad ng sabi ko kanina, di ba? Kasi kung magiging ganun, hindi ka makaka-focus o madi-disconnect ka doon sa bagay na yun. Walang mangyari sa'yo. Diba? Iwasan mo yun. Iwasan mo syempre yung magkaroon ka ng, ma-confuse ka o yung malito ka sa mga bagay-bagay. Ganyan. Basta sabi ko lang sa'yo, mag-trust ka sa intuition mo. Kasi i-guide ka niya. And then, iwasan yung mga tao sinungaling. No? Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo yung anxiety, mawala ka sa plano mo, ma-for management ka, maganon. Yung ma-stagnant ka, iwasan mo yun. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng na hindi mo ibigay yung effort and hard work mo in a situation na gusto mong makamit, ganyan. Yun, give your hard work, kumbaga.
sa plano, magplano ka. Kamusta po ang ano? Iwasan mo yung ano ha, sabi dito. Nakita ko dito. Iwasan mo daw yung mga taong mangungutang sa'yo. Oh, kayo nasa inyo na yun kung gusto yung ano. Diba? Yan. Nasa sa'yo yun ha, ikaw pa rin magdidesisyon yan. Ay, kung marami ka namang ilalabas, eh why not, diba? Siyempre, always balance, no? Yan, iwasan mo na hindi ka ma-out of balance ka, ma-imbalance ka, ganyan. Sa lahat ng ng buhay mo, sa emotion, sa pera, sa pakikitungo, sa lahat. Sa kinakain, iniinom, mga ganyan. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, sino man siya. Okay? Okay. Okay, when it comes sa love, sa iba sa inyo, when it comes sa love, is nagkaroon ng third party, no? Or nandun na talaga yung situation na naging cold yung isa dahil nagkaroon na ng ng someone, kumbaga. Nagkaroon ng sadness, depression, lungkot, ganyan. And then, nagkaroon ng dramatic situation sa mga nagkahiwalayan nun. Yun na nakikita ko. Pwede rin na hindi man siya related to a third party, pwedeng yung isa sa inyo is mas gusto niya pang kasama yung ibang tao dan sa'yo. Pwedeng ganon, no? Sa iba sa inyo. And then why? Sa ngayon is, ang tao na to, kung nagkahiwalay kayo, need ka niya, or maybe this is you, vice versa, no pointed name. Ang sabi niya dito, gusto niya daw ng peace sa'yo, gusto niya ng renewal sa'yo, sabi niya dito. Kumbaga, ang hindi ko lang maintindihan sa kanya, mahalaga, kasi sa kanya kasi, mahalaga sa kanya, yung mga tao na nasa paligid niya, syempre mahalaga ka rin sa kanya. Yun ang sinasabi niya dito. Kumbaga, sana kaibigan lang, di ba? Pero kung ito ano, kung ito third party, wag naman sana, di ba? Wag ka naman ipagsabayin dito, di ba? Mag-trust ka sa intuition mo. Itong tao na to is still holding, itong tao na to, no? Kumbaga, andun yung want to fight this relationship again. Gusto niya ulit sa'yo ng new beginning. Ang hindi ko lang maintindihan sa medyo magulo yung isip niya. Dito, magulo yung isip niya, hindi niya alam paano mag-umpisa, paano mag-forward, gano'n sa nakita, paano gawin, the manifesting, or maybe this is you. Para nagkaroon ka ng pag-aaway, no? Sa nakikita ko to, or, kung nagkaroon ng pag-aaway, di manifesting, na magkaroon ulit sa inyo ng development. Magulo yung isip niya, hindi ko na maintindihan kung ba't magulo yung isip niya. Pwede rin na kung nagkaroon sila ng third party, o kung nagkaroon ng third party, in this relationship, maaari nagkaroon ng pag-aaway dun sa site na yon at hindi nagkaintindihan and now gusto niyang bumalik sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. No? Pero, nagkakaroon siya ng pag-iisip when in the direction sa buhay. Sa nakikita ko dito. They want to heal yung situation sa nakita ko dito. And then, babalik siya. Baka this week sa iba dito bumalik or before ending of the month by the 8 by August kasi nakita ko dito Maaaring magte-text siya sa'yo within 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 weeks or this August. Yun ang nakikita ko dito. Nagkakaroon siya ng sadness, emotions, parang nandun sa sitwasyon na nang hinayang siya. Maaring kung sabi ko nga kung nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa side na yon, nagkakaroon siya na sana pala hindi ko na lang ginano si Capricorn or vice versa. May mga ganong sitwasyon na ako na nakikita dito. Pero pagbabalik, yes, may pagbabalik na sitwasyon. Sa mga okay. Sa single may parating naman sa iyo. Sa single, may parating sa part mo, kaso, ang nakikita ko dito, mag-trust ka sa intuition mo, ha? Huwag ka daw magmadali, sinasabi dito, ng baraha. Kasi, pwedeng mapasok ka sa option kung magmamadali ka. Calm lang, maghintay ka lang. Sa iba dito, kung kayo is in relationship, alam mo yung yes, nandun naman yung suporta ng bawat isa sa nakita ko. Handun naman din yung love, handun yung pag-aalaga, handun yung care,
Kumbaga, handun yung harmony in this relationship. Kaso, may mga moody type kayo. Maaring minsan, okay kayo, minsan hindi, minsan mag-uusap kayo. Hindi na ko naman siguro, top 1 okay lang yun, pero hindi ko naman nakikita totally yung top 1. Siguro ano lang, may mga lungkot situation, pag-iisip situation, moody type, or may mga iniisip ang bawat isa, mga ganun lang naman nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Ang nakikita ko naman dito, happiness naman siya. Kumbaga, yung iba nga sa inyo, para kayo lovers and friends. Ganyan. Kumbaga, both sides siguro sa iba or vice versa, o isa lang sa side nyo. Kung mahalaga yung mga kaibigan mo sa part mo, pinahalagahan din yung nakapartner mo. Ganun din sa kabila. Ganun. Tingnan natin ang money mo. May pagpapahalaga. Ano po to? Anong nangyari? Sa money mo? Uy, ngayon sa money mo. Teka lang. Anong tumutulo? Kasi tumutulo yung ilong ko. Sipon pala, no? Okay, sa money mo, nakita ko naman sa dito, nagpapakatatag ka. Actually, nagkakaroon na ng mga bagong plano, no? Handito na yung you're thinking or magpapasya ka na to improve, no? When it comes to a money. Yes, mabagal yung pasok. Mabagal talaga. Or you need. Dito, okay naman siya. At magsasuccess naman siya. Ngayon, magkakaroon siya ng unti-unting development. Kasi nakikita ko sa iyo, maari magkakaroon ka na ng pagpapasya or magpo-focus ka na talaga sa pera mo. May mga bagong plano, mga bagong perspective or pananaw sa kinabukasan. Maaring magkakaroon sa iba sa inyo ng mga strategy kung paano mo i-develop yung situation o yung pagdating sa pera. Siyempre, sa iba sa inyo siguro is more on practicality this time. Mas more ka magiging practical this time. Na handun yung strong will o yung lakas ng loob mo na mag-focus, magbigay ng hard work and effort. Magko-commit ka ngayon no? O mahandun yung dedication mo sa goal mo na gusto mo na mag-improve yung pera mo. Good naman siya. So nakikita ko ito. Gawin nyo. Yung iba sa inyo medyo stuck and trap pa rin. Opportunity. Kumbaga, gagawa na kayo ng mga point ng buhay nyo na i-level up nyo. Kumbaga, yung part nyo. Any opportunity. Anak, wag ka sa ulo ni mami. Capricorn. Okay. May travel yung iba. Okay. Any opportunity, iba dito may travel. Or may mga lakad. No? Ibig sabihin, may mga moving forward din o may mga actionan kayo this time. Opportunity, there's a luck. Ibig sabihin, may pag-angat o may improvement when it comes to finances sa nakikita ko dito. So, di ba? Nagkakaroon ka na kasi ng plano dito May mga ililista ka raw, mga bagay. Hindi ko alam kung ano ililista mo. Meron ka bang para maglilista ka na ba o ano ka na, ano yun, dapat eto dito, etong buwan na to, ganito, ito yung ipon ko, para magkakagano ka na siguro sa iba. And sabi dito, magkakaroon sa'yo ng transformation. And may mga mag-i-end ng cycle sa buhay mo. Sa iba dito is this a revert coming sa'yo, no? Kumbaga, handun na yung awareness when it comes to your money sa iba sa inyo. And iba sa inyo is siguro andito yung you're doing your fashion. Kumbaga, handun ka na sa thinking of fulfillment and achieving something. And yung iba, unexpected change, no? Yan, may mga magi-start or may mga magi-end in life sa iba sa inyo is may paglipat, hindi ko alam in what way, paglipat ng pera, paglipat ng trabaho, paglipat ng posisyon, paglipat ng night to day, day to night, or ng oras ng trabaho, o ano man sitwasyon na paglipat o may ililipat ka. And then, may mga mag-o-open sa'yo.
idea, opportunity, something sa iba sa inyo. Yun ang nakikita ko dito. May mga there's an ending of a hardship. May mga sitwasyon na ma-accept mo na or may mga positivity din na magaganap o mangyari sa iyo. Yun ang nakikita ko dito. Meron kayo binilak sa buhay nyo or someone is blocking you, vice versa. So, iba dito, magkakaroon na ka ng recovery. Congrats! Andito na yung recovery, no? May mga i-recover or may magkakaroon ka ng recovery pagdating sa pera. Or sa trabaho is, syempre, andito yung career. Andito yung siguro end of the hardship situation kung saan aspekto ng buhay mo yun. Syempre, positive changes. Advice, Capricorn. Uy. Okay, magkakaroon na malaking pagbabago pala sa'yo. May tao dito na ikaw or someone, vice versa. May tao na tahimik lang siya eh. Bigla siya makipag-communicate sa'yo. Or maybe this is you. Or may maaring ikaw, ito. Oo, yung sinabi ko na nga paulit-ulit si ate. Yun na nakikita ko ito. Makakalaya ka na daw sa isang sitwasyon na dati ay parang nasakal ka, nakulong ka, na there's a pain, na-trap ka, may mga ganong sitwasyon. Makakawala ka na daw doon. And then, ang advice, this is a time to living the past. Siyempre, it's more on maturity is needed. Ang kinakailangan, this is a time na rin na i-renew mo yung paniniwala mo sa taas. It's time to change. Trust your intuition. Be creative. Maging idealism ka raw. Kinakailangan na i-close yung mga something into your life. Close the door. Close the past situation. Reclaim your power. And, syempre, yung sitwasyon na don't limit yourself din. Tsaka, basta mag-trust ka sa intuition mo, no? Use your common sense and your knowledge. And then also, listen to your inner voice. Kumbaga, andito rin yung sinasabi na, show your, ipakita mo yung totoong ikaw. Or kung kailangan na magbigay ka rin sometimes ng option, magbigay ka rin ng, kumaga ka rin, speak out din minsan, ang sinasabi dito. Jump to your passion, magplano ka, and then, yun. No, may mga bagay din na if need ng heal, i-heal, o kinakailangan, pera man yan, emotions man yan, relationship, yung mga ganon. Gawin mo daw yun. Yun. Arigato naman sa God bless.